Ngayon pa lang ay nilabas na ang groupings sa Asian Games and Remy Martin ipupush ang pagiging local sa FIBA na magandang idaan sa legal na proseso. Asian Games sana ang pinakabagay na tournament para kay Remy Martin, pero yun lang ay mukhang hindi mangyayari ngayong taon. Sa ngayon ay nilabas na ng pamunuan ng Asian Games kung sino-sino magkakagrupo sa darating na tournament. Sa Group A ay magkakasama ang Japan, Korea, Saudi Arabia at Indonesia. Sa Group B ay magkakasama ang Iran, Jordan, Chinese Taipei at Qatar. And finally sa Group C ay magsasama ang China, Pilipinas, Bahrain at Kazakhstan. So sa simula pa lamang ay magre-rematch na ang Pilipinas at China. Kaya after ng FIBA window na ito, sana ay makabuo tayo ng another competitive na team para sa Asian Games. Kung ang goal ng karamihan ng mga players ay makapaglaro sa NBA, ibahin mo itong si Remy Martin dahil playing for Gilas is bigger than making it to the NBA. Well, either way ay mahirap gawin dahil sa Gilas kailangan mo ng passport before 18 and para makatungtong sa NBA kailangan na ikaw ay exceptional sa iyong position. Ang bilis ng panahon, 28 na ngayon si Remy. Kaya kahit pa paano ay magandang first step na magdaro sa strong group representing the Philippines. Sobrang saya ni Remy Martin dahil dream come true para sa kanya na mairepresent ang Pilipinas. Kita naman saan ka nakakita ng player na may dalang bandila na videohan niya ng spin.ph. Kanyang kaseryoso at excited itong ating kabayan. Sa ngayon ay tila naturalize ang pinakamadali para formal na makapaglaro si Martin sa isang FIBA competition. Hindi rin naman laging available si Jordan Clarkson, ang tanging naturalized player natin na nasa guard position. Kaya kung mamarapatin ating Remy Martin ay mas mabilis na idea dahil mas mabilis ang proseso given na siya ay dual citizen. At sa ating pagkakaalam, hindi niya na kailangan ng mga hearing na ginawa nila Brownlee, Diouf at Boatwright. Pero sa lumalabas na balita ngayon ay tila paglalaban ni Remy Martin at hihingi ito ng tulong para maging lokal sa FIBA. Pero ang interesting sa kanyang interview ay ang kanyang pagiging dual citizen. Pero hindi ito nangyari bago siya mag-16 and so wala pa siyang passport that time. Actually medyo nakakalito ang status itong si Martin na mayroong ding balita noong 2023 na 16 years old na siya nakakuha ng Philippine passport. Kaya kung iisipin kahit non-retroactive ang bagong passport before 18 rule ay malaking tsansa pa rin kung 16 years old na siya nakakuha ng Philippine passport. Pero nakita natin noon sa isang post na tila last year lamang nakuha ni Remy ang kanyang passport. Hopefully sana renewal lamang ito. Dahil sa kanyang latest interview sinabi niya na matagal-tagal niya na ring hawak ang dokumento. At kung sakaling totoo ay kailangan talagang humingi ng tulong ni Remy Martin sa legal na pamamaraan tulad ng ginawa ni Quinten Melora Brown. Kung sisilipin naman ng FIBA ang koneksyon sa Pilipinas ni Martin dahil kahit siya'y nakabase sa Amerika ay pabalik-balik ito ng Pilipinas dahil sa kanilang foundation na tumutulong sa ating mga kababayan. Again, sa case ni Remy ay kailangan niyang ilaban at subukan sa legal na paraan. And hopefully ay makakuha ito ng exemption. Kaya good luck sa iyo, kabayan.